16 million who voted for Duterte did not vote for Bongbong Marcos. So be careful. We should ask for the resignation of President Duterte now and not wait until Bongbong Marcos succeeds in his nefarious plan to unseat Vice President Leni Robredo. So his promise, I will resign in 6 months if the drug epidemic is not solved. He should be true to that promise at least. No extension. Resign now, President Duterte. Duterte wants Bongbong Marcos to be your president. You have to be really send chills up and down. Matakot kayo. Matakot kayo. Katapos na magnakaw, magiging silang ruling body again. Resign now. Let Vice President Leni become president and she will do it for you without killing anybody. I was impressed at his sincerity. Then I thought he was sincere, that what keeps people poor in the Philippines is drugs, corruption, and injustice, our court system. And so, which is right. And now what do I see? Yes, drugs, but he is killing and killing. I would say he is a murderer in that sense. Oh, President Duterte, I have never plotted against you in terms of coup d'etat or in terms of anybody because I believe in the democratic process. But you look at the generals and look at other sources, but not me.
Hindi pa rin nagkakausap sina Pangulong Duterte at Vice President Leni Robredo mula nung nagbitiw sa kanyang pwesto sa gabinete ang Vice Presidente. Hindi nakarating si Robredo sa AFP turnover ceremony kanina na dinaluhan ng Pangulo. Live mula sa Surigao City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, handa pa rin tumulong at magbigay suporta si Vice President Leni Robredo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay sa kabila ng umano'y irreconcilable differences nila. Umaasa pa rin daw si Vice President Leni Robredo na makakausap si Pangulong Rodrigo Duterte matapos masabihan sa pamamagitan ng text message ni CABSEC June Evasco na wag nang dumalo sa mga cabinet meeting. Magre-reach out pa din naman ako kay Presidente kasi tingin ko nga obligasyon ko naman maging supportive sa kanya. Imbitado rin si Robredo sa AFP turnover ceremony kanina pero hindi nakadalo dahil galing pa ng Surigao del Norte. Matatanda ang sa Camp Aguinaldo unang nagkita sina Duterte at Robredo matapos ng kanilang hiwalay na panunumpa. Handa at hindi raw mawawala ang pagnanais ni Robredo na makatrabaho ang Pangulo. Sa kabila ng ayon sa palasyo ay irreconcilable differences nila ni Duterte. Yung mga bagay na hindi namin pinagkakaintindihan, sigurado ako sa conviction ko doon. So, yun yung hindi mapapalitan. Yun yung ihihingi ko sa kanyang tawad na hindi ko yun mabibigay sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin daw komunikasyon sa pagitan ni Robredo at ng Pangulo, maging sa mga emisaryo nito. Nais pa sana ni Robredo na mag-turn over kay Secretary June Evasco, ang pumalit sa kanya bilang Housing and Urban Development Coordinating Council Chairperson. Hindi kami nakahingi ng appointment. Susubok ulit sa mga coming days. Pero sa akin naman kasi the sooner sanang ma-turn over ko, the better then for everyone. Humingi naman ang tawad si Robredo kay dating Vice President Jejomar Binay. Umalma ang kampo ni Binay sa naging pahayag ni Robredo na siya lang daw ang HODC chair na personal na dumadalo sa board meetings. Yung gusto ko lang naman nun sabihin na hindi matatawaran yung aking pagod, pero hindi para sabihin na mas mahusay ako o mas masipag ako kesa sa kanila. Panauhing pandangal si Robredo sa Teachers Congress ng Surigao del Norte. Jessica, wala mang posisyon sa gabinete ay itong si Robredo ay magpapatuloy pa rin daw yung kanyang mga advokasya sa pamamagitan na lamang ng mga programa ng Office of the Vice President. Jessica. Salima, kahit nag-resign na si Vice President Robredo sa cabinet, mukhang full schedule pa rin siya. Ganun ba yon? That is correct, Jessica, no? Kasi ang ginagawa ngayon ni Vice President Robredo ay nag-iikot siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yan ay bahagi doon sa flagship program ng Office of the Vice President na Angat Buhay. Marami itong mga aspeto bukod doon sa livelihood. Kasama din dyan yung edukasyon, yung pagsagot sa kahirapan at gutom, pati na rin yung bagong pillar ng kanilang programa, yung pagtulong naman sa pabahay, Jessica. Kasi alam mo naman ngayon, no, panahon na vulnerable lang kahit sino sa mga bashing sa online. Itong mga ganitong opportunity, baka kakitaan na naman ng mga kritiko ni Vice President Robredo ng agenda on her part or anumang plano dahil very visible pa rin siya, high profile pa rin siya kahit na nag-resign sa kanyang cabinet position. Jessica, that is correct, no? Pero knowing Vice President Robredo, mas inuumpang kampanya, talagang subject na rin siya ng iba't ibang klaseng bashing on social media. So ngayon, malamang pinagkikibit-balikat lamang niya ito at patuloy pa rin siya doon sa kanyang trabaho. Again, Jessica, yung ginagawa niya ay bahagi doon sa kanyang mga programa sa OVP at hindi na doon sa HODC, Jessica. May mga nababasa kasi akong mga columns, no? At saka mga iba't ibang mga opinion na nagsasabi na she should lead the opposition kasi yun nga yung tinanong ko sa iyo nung isang araw, virtually non-existent yung opposition ngayon kasi bahagi sila nung majority coalition, no? Pero meron din mga nagsasabi, nag-advise kay Vice President Robredo na wag daw siyang pumanig ng tuluyan dun sa mga, well, tinatawag nilang yellows. Natatanong ba yung mga question na yan sa kanya at ano ang sagot niya kung meron?
Jessica, the past days, no, natatanong natin nga yung kung siya ba yung magiging opposition leader na. Ang malinaw na sinasagot sa atin dyan ni VP Leni ay yung siya ay mag-o-oppose dun sa mga sa tingin niya ay hindi tama. Pero patuloy pa rin yung pagsuporta niya dun sa mga programa at polisiya ng pamahalaan na nararapat naman daw. Kasi ang pagpapaliwanag niya sa atin ay halal siya na opisyal ng pamahalaan. So, obligasyon niya na sumuporta pa rin sa Pangulo at doon sa mga polisiya nga. No? Pero Jessica, napapansin naman natin ito, maski noon pa, medyo may reluctance kasi si VP Leni doon sa mga posisyon ng leadership. At in fact nga doon sa Liberal Party, iba yung namumuno kahit si VP Leni yung highest elected official, Jessica. So you're saying mukhang hindi siya papayag na siya ang maging leader ng opposition kahit na ito nga medyo loud and clear, no? Nagkaroon sila ng difference ni Pangulong Duterte and she quit her cabinet position. It doesn't look like her mindset, yun ba ang sinasabi mo? O yung kanyang inclination, it doesn't look like she's willing to assume the leadership of the opposition. Jessica, dun sa pagbasa din natin dun sa kanyang mga pahayag at maski dun sa kanyang mga ginagawa, no, not in the near future na nakikita natin na talagang magiging visible at talagang oposisyon si VP Leni. No? Ang paliwanag niya kahapon, maganda din yung naipunto niya na kasi kapag sinabi daw talagang oposisyon ay lahat kukontrahin. Yun daw yung para sa kanya na meron naman daw kasing mabuting nagagawa. So sa ngayon, yun ang gagawin niya, kukontra sa hindi tama pero susuporta pa rin dun sa mga mabuting ginagawa ng pamahalaan, Jessica.